Hello Krawalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Pag-uusapan natin yung mga hindi masyadong kumabog ang headshot photo sa Miss Universe Philippines pero sobrang ganda at sobrang plakado naman talaga siya in person. Yan. Before anything else, pasok intro. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga nadismaya ako sa photos. Hindi ako nadismaya sa kandidata ha. Nadismaya lang ako doon sa pinasa na photos doon sa Miss Universe organization sa kanilang mga headshot. Na to the point na nadismaya ako sa kanilang pageant journey. No, sa photos lang ng bonggang-bongga. Kasi ang laki ng expectation ko, ang laki ng, kumbaga, nag-expect ako ng high. So, dapat pala i-manage ko pala ang aking expectation para hindi ako masaktan. Ayun. So, what if, diba? Mga what if, mga kung ibang photos yung ipinasa nila, sample, unang sample. Pinag-usapan talaga siya ng first presentation kasi siya ang pinakamatangkad from the Filipino Society of Southern California, Amanda Russo. Ito ang kanyang photos sa kanyang headshot photos, and what if kung ito kaya ang i-present niya? Ano ang kaibahan? Di ba napakalayo? Nakakaloka. Nakakaloka. I don't know kung kailan kinuha yung picture na to. But, oh my God. Pang model, okay. Pero for a beauty queen, I'm so love ko talaga si Amanda. Isa sa mga favorite ko na fresh and new faces sa Miss Universe Philippines. Super love ko talaga siya. To the point na mini-message ko pa siya, binibigyan talaga ng words of encouragement to continue lang, di ba? Pero kung nakita ko yung photo, oh my God, bakit yan? Mapapaganon. I'm so lang ako sa nagiging honest lang ako sa sarili ko. Hindi porket love kita talagang ipupush ko. Yung photo kasi hindi talaga nagbibigay. Kung ito naman yung pinadala, Diyos ko, kabugero yung bata. Ang ganda-ganda, ang fresh, ang puti, tapos ganun yung photos. Hindi ko naman sinabi yung pangit. Maganda naman, pero para sa headshot, sa isang beauty pageant, sa isang malaking pageant sa Pilipinas, not giving, of course. Kaya nalungkot talaga ako nung nakita ko yung official headshot photo ni Amanda Russo. Next, ito. Isa to sa mga nadismaya talaga din ako. I don't know, siguro dahil sa pag-filter or dahil sa Photoshop, but si Miss Tarlac, ito ang kanyang headshot photo. Diba? Wala na siya. Hindi mo nga makita kung may makeup sa sobrang puti. Nakakaloka. Parang nasobrahan talaga siya ng puti. Nasobrahan ng filter. I don't know kung anong nangyari kaysa ikumpara dito. Tingnan. Apakaganda. Apakadyosa. Kung ito ang pinasa. Diyos ko, puriyagaba. Baka top 5 Diyosa Ang bango-bango tingnan, ang fresh. Kaysa dito, mukhang artificial AI. Mukhang AI ang mukha niya dito. Hindi mo alam kung ano ba. Mukhang wala siyang makeup sa sobrang puti. Basta, super danismaya lang talaga ako kasi I love Sasha Lacuna. Ang isa siya sa mga sa mga favorite ko, matangkad at kabugera dito sa competition. Pero yung photos hindi giving, kung ito ang pinasa, I don't know. Diba? As in, oh my God, ba't ganon? Ba't ganon? Mapapa-question ka na lang, bakit yun yung pinasa? Bakit ito? Bakit? Meron namang ganito. Nakakaloka.
Nakakaloka talaga. Ang sakit-sakit sa dibdib na isipin mo yung mga isa sa mga gusto mo at mga favorite mo ay yung pinasang picture ay hindi kabog at meron namang picture na pangabog, di ba? So, hindi ko naman sinisisi yan si Sasha dyan. Siyempre, wala naman siyang kinalaman at hindi naman magbabawas yung pagkagusto ko sa niya dahil lang dyan sa picture. Nagtatanong lang at nadismaya lang naman ako ng bonggang-bongga. Ganon. Pero bilang beauty queen, ay hindi magbabago yun. Isa pa rin siya sa mga posibleng kakabog dito sa competition. Next, ito, Sultan Kudarat. Ito ang ipinasang picture. Chelsea Fernandez. Di ko siya nakilala. Iniisip ko si Mike Periol siya. O kaya si Vivian Velez. Nakakaloka. Kabataan ni Vivian Velez talaga nakakaloka. Samantalang ito yung Chelsea Fernandez na kilala ko. At yung nakita ko sa personal, ito lang. Ang layo, be. Parang magkaiba silang tao. Diyos ko po, yagaba. Siyempre nakita ko siya in person. Walang problema sa photos. Ang ganda-ganda. Ang warm lang, ang dark. Parang hindi maaliwalas. Ganon. Pero ang ganda-ganda ng makeup. Everything, the hair, amazing. Pero hindi ko siya nakita as Chelsea Fernandez. Ito yung Chelsea Fernandez eh. Maputi, may dimples, simple, maganda. Pero bakit pinaitim? Anong purpose? Anong purpose? Ginawa na to ng mga ibang contestant last year, pero hindi talaga hindi nakatulong sa kanila ng bonggang-bongga. Hopefully balik na Chelsea Fernandez ang etong look mismo. As yung simple lang. Hindi na kailangan plakadong makeup. Ang ganda-ganda mo na, Chelsea. Bakit ganon? Nadismaya ako. Nadismaya talaga ako nung, bakit ganon? Ba't ang tan? Ba't ang dilim ng picture? Ba't ganon? Pero, maganda. Walang issue dun. Pero sana yung ipakita, yung fresh and young-looking Chelsea Fernandez. The true face of Chelsea Fernandez. Kung masyadong plakado, hindi naman nakakaloka. Hindi naman masyadong Miss Universe ang plakado. Fresh lang dapat. Ganon. Kakaloka. Sobrang nalungkot lang ako sa part na yung sinubmit ay medyo hindi nag-stand out, to be honest. Pero doon pa rin sa pinakamaganda, hindi lang nag-stand out kasi itong nakita ko talagang Chelsea Fernandez at ito ay si Vivian Velez. Charot, diba? So, eto pa guys. I'm so sorry, pero mahal na mahal ko talaga ito. Si Niloan Laguna. I don't like buhok niya na kulay. Wala akong issue dun sa makeup, eksena, fresh, maganda. Yung buhok niya parang hindi nag-complement doon sa makeup. Kung initim lang yan yung buhok man ganito, oh my gosh. Yung kilay niya dito masyadong light. Sana ganito kaitim yung kilay. Ang ganda, di ba? Plakado, winner, perfect. Ay, my goodness. Bakit? Kailan pa naging pula yung buhok ni Iliana? Nagtaka talaga ako. Or ano lang yan, filter lang yan na talagang kinulayan, sinadyang kinulayan ng pula para mag-iba yung look. I don't know pero super talaga, syempre excited ka, isa to sa mga frontrunner, titingnan mo, uy malapit na ako kasi ni Niloan Laguna o mga ganun. Pero nung nakita, bakit ganun, may pula. Hindi ko alam, hindi bagay sa kanya yung pulang buhok, mas bagay talaga sa kanya yung natural hair niya na itim or whatsoever man yan. Basta hindi nag-shine si Iliana ng ganyan. Pero maganda yung makeup wala akong yung buhok lang talaga ako na-stress at kaya hindi siya umabot dun sa top 10 ko. Na-disappoint lang ako ng very very light. Na-dismaya talaga ako ng very very light. But still Iliana, I love you Iliana. Sobra. Super na-disappoint. What if ito ang picture niya na ipinadala kay sa ito? Or sinubmit, sana ito. O ganon. So, ayun lang guys, yung mga what if ko, siguro nag-iba ang ating pananaw, nag-iba yung mga kuro-kuro, nag-iba yung mga nangyari, o diba? So, may mga challenges pa naman na susunod. Doon na lang tayo bumawi, ha? I'm not against dito sa apat na to. I love them all. Alam nila yan ng bonggang-bongga. Bumawi sa susunod kasi yung mga picture nilang
pinasa, hindi talaga giving na pang winner, pang Miss Universe o ganon. Para lang yun sa akin. I don't know naman yung kumpara sa inyo, but umaasa ako na kakabog pa sila ng bonggang-bongga. O diba? What if lang naman yung akin na ganito ang ipapasa? What if lang po? Ayun, maraming salamat. Sana'y klaro po ha, para hindi naman ninyo ako awayin. What if lang naman, diba? Nagmamaganda, nagmamagaling. There you go, guys. Comment down below lang kayo kung ano inyong dyan. Views and opinions and violate your action para masaya. This has been Gazel Ortega. Paalam po.